Ito ka ba, yung giniba na rin pala. Pa dun. Lang isang linggo lang binigay, no? Puro pinagawa ni Kagawad, Tanod at iba pang barangay official itong mga bahay dito sa Estero. Para meron ko yung idea, itong itsura ng Estero dati nung hindi pa na-demolish itong mga bahay. So puno pa ito ng mga informal settlers, mga barong-barong. After naman itong maklearing at inayos, ganito yung itsura niya, di ba? Napakasimple, para lang siyang pathway na daanan ng mga tao. Hindi mo akalain na yung dating ganun lang, tinayuan na siya ng mga bahay. At ang matindi nito, mga hollow blocks pa. Ginawa daw nilang hard materials to para daw hindi abutin ng sunog at saka safety na rin ng mga tao dito. Nung nabutan to ng LGU ng Manila, grabe. Nagsisimula pa lang yung skeletal house dito. Pero alam na nila na kwanto illegal structure tong gagawin nila. Pero patuloy pa rin. Nakatayo pa nga sila ng mga bahay dito hanggang second floor, di ba? Yan yung matindi. At ngayon, muli natin babalikan. Ang sabi daw itong second floor na bahay o mga aircon dyan ay nagsisimula na rin mag-self-demolish. Alright, magandang umaga. Nandito na tayo sa Barangay 8, Moriones, Manila. So muli natin i-update itong mga bahay na pinagawa. Kabayan nandito yung malapit sa Estero de la Reina. And so ngayon, ang latest pala, sinimula na rin gibain yung mga bahay. Yung yung mga malalaki. Dito yung malapit sa kabayan ng Estero de la Reina. Yan, ito meron pang dito barangay hall. Ito yung mga barangay kabayan na pinagawa ng mga Kagawad, Tanod. Ito kabayan, giniba na rin pala. Grabe, ang laki pala nito. Kwanto kabayan na ito yung merong second palapag, no? Kwan pala, after 7 days pala talaga. Ito, kwanto, hanggang second palapag. Malaki din pala, no? Para siyang, isang bahay talaga na. Laki din yung nito, na gastos. Ano ba eh? Ako lang, I think more, kasi 7 days ito pinagbigan, no? Yung wala kong kasama pa dun. Sabi yung wasak na. Ito yata yung litira. So pansin mo dito, gawa sa debris. Titiba yan. Kaya matagal yung wasakan na ginawa dito. Dito wala na rin. Naka-evacuate na yung mga nakatira. Ano yung hanggang kundi second palapag. Maganda kasi quality yung pagkagawa ng bahay, no? Masak na dito, wala nang nakatira. Tinanggal na rin yata yung mga aircon dyan. So ito yung ganito sana yung magiging itsura ng bahay kabayan kapag nagawa din yung sa kabila na konsa na wasak na rin. So kung ano lang nag-demolish. So kung pala sir, itong building pala, yung second floor, no? Sa kabila. Nagsisimula na pala sir ito. Bilis pala, akala ko. Nag-uulang kasi, kaya di maanuhan. Ang bilis pala, akala ko kan pala nga, siguro mga 1 buwan, 2 months, mabilis pala. Mabilis ang dalawa. Lang isang linggo lang binigay, no? Sinabi na 7 days. Yung mga agad yung nag-ibahan doon. Hindi ba talaga namin agad kahit isang gabi. Kaya lang, natiyampuan talaga na nag-uulan. Ito, dito ano yung ano nito si Kagawad. Ay, lang.
Ilang buwan lang to sa gamit sir ito? Matagal din. Hindi man sir. Saglit lang. Saglit lang. Kasi hindi naman na tapos lahat eh. So ito pala ba, bagong gawa lang pala to? No, bago lang. Saglit lang din siya nagamit. No? Mm. Yung nga sir, ang balita ko, pina-hollow blocks na pala to para safety din, di ba? Hollow blocks para magandang tignan. Kasi yung pag-awas na yung parang tagpi siya, yung parang barong-barong sir. Barong-barong. Kaya kung hindi tama ng hangin tsaka sunog sir, no? Sa iwas sa sunog, ganun. Saan yung kanya dito sir? CR? CR dito sa looban din may kanya-kanya na CR. Kanya-kanya CR to? CR dyan. Na yung Poso Negro na ano, di ba? Yan dyan. May kanya-kanyang kanya-kanya CR na. Tapos sila bago. Tapos sponsor yung kuryente. Ang kuryente magpapa meron din. Meralco. Kanya-kanya kuryente din. Mag-aaron talaga ng kuryente talaga. So yung mga nakatira doon dito kabayan, kwento nangungupa na lang sila dito malapit. Yan natin na. Ito yung unang luwasag sa unahan. No? So ito yung unang batch ng mga bahay na na-demolish. Pan pa lang, parang skeletal pa lang. Pero grabe kung titignan mo kasi dito kabayan, talagang tahimik na lugar, no. And tapos ito, inayos sa dati, kung medyo magulo tsaka madumi ito eh. And kaya lang ito kasi kabayan na illegal structure. Yung yung sabi nila kapag tinayuan to, dadami yan tapos magkakaroon ng extension dyan, di ba? Tulad nangyari sa mga ibang estero dito sa Manila, di ba? Matindi. Ano ito? Malalim na rin pala yung nahukay, no? Grabe. Ang masaklap nito kabay, meron nang natayo doon. So kung pa dito, pinagawa pa. Yun, para sa mga kagawad, tanod, saka may ibang barangay official. Grabe. Kapag ganitong karaming bahay na gagawin, kailangan talaga ng kanyan, ng abiso or paalam sa City Hall, di ba? Kasi hindi naman pwede magtayo-tayo ka lang dito. Pinaganda to dati. Alam ko, itsura nito, squatter area to dati. Puno ng mga barong-barong talaga yun. Tapos yung estero, grabe. Stagnant yung tubig, puno ng basura, daming lamok. Inayos to. Tingnan mo naman, di ba? Para siyang linear park. Pero ang nangyayari dito, tinayo ng bahay. Ano? Kita nyo kabayan, hanggang dito sana yan. Or worse, siguro aabutin pa dun sa dulo. So, puro bahay na yung nakahilera dyan. Panagad, tinigilan agad siya. Serado. Ilagay na rin ng lock to, no? Para din, pang seguridad. Dami sa kabila, puro ng mga barong-barong din yan. Inayos yung lugar na yan dyan, ginawa siyang pathway para daanan ng mga tao. Tingnan mo naman yung sa kabilang estero, di ba? May bakod na. Ang purpose din yan para hindi magtapon ng basura dito sa estero, no? Meron din kasi yung mga nakatira dyan. Sa kabila yan, mga barong-barong talaga yan dyan, no? Kaya pa yung kailangan bigyan ng relocation. Abangan nyo yung after nito pag natapos. Totally na natanggal yung mga bahay dyan. Ito may gate pala yan dyan, no? So, it's kabila kasi private.
Parang ang paraiso dyan sa likod eh. Ayan, ito na simula na rin gibahin, no? Dila kung ilang araw bago ma-demolish itong mga likod dito. Ayan, ang nampas kasi na-demolish dito yan, no? So inatay din nila yung kasunod dito. Ayan, may mga kulang para dito, mga wirings, no? Lalo ng kuryente. Water pump, oh. Nawawasak na. So bawat kwan pala dito may CR. Yan yung CR nila dito. Tapos akyatan sa second floor. Ayan, kompleto talaga kwan talaga. Parang madang bahay din, no? Yan o, CR din dyan, no? Ayan, diba? Maganda yung pagkagawa din, no? Kaya lang yung tinayuan lang yung problema. The structure, so. Ayan, may lababo. Malamang malaki yan ang gastos nito. Ayan. Bawat area pa may CR. Altero. Shield file. Saka yung mga kanyang burak. At ito na yung area kung saan tinayuan ng mga bahay. Ang dami, di ba? Nagsimula pala to sa malaking building. Second floor yan. Tapos yung iba dyan palit-lit na at yung iba dyan pinagawa ng barangay officials. So kung makikita mo kasi sa lugar dito, konti lang daw mga tao dumadaan dyan dati. Puro basura lang yan, tapos wala masyadong bantay. Tinayuan lang ng bahay dyan. Naman at least meron daw mga makatira dyan, meron ding mga magbabantay. Ang problema kasi nito, yung pagtayo nila ng bahay ay illegal. Wala siyang permit, walang abiso sa Manila. So dito nagalit si Orme, di ba? Talagang ayaw niya yung palampasin yung mga ganitong senaryo dito. So abangan nyo kung ano pa yung mga ma-demolish ito at kung anong gagawin dito sa lugar.